Kinben Book 6, Chapter 167. Kahit wala si Abad sa lineup ay nagawa pa ring mabawi ng Makati ang ginawang run kanina ng Calapan City. Napasulyap na nga lang si Coach Jawo sa bench ng Calapan at inaasahan niyang matawag na nga ng timeout ang kalaban, kaso walang ganoong nangyari. Maging si Mover nga ay inaasahan din iyon pero wala. Makikitang umupo lang si Coach Isaiah sa bench at napaseryoso na lang siya nang makita iyon. Itinawid nga ni Mover ang bola sa side nila at hinarangan nga siya kaagad na rekto. Naalala nga ni Mover kung paano ito tinatalo ni Ricky kanina, kung kaya alam niyang kaya niya rin daw ito. Umabante na nga siya at bumigla ng pagkaliwa mula kay rekto. Napaseryoso naman si Jeron dahil inaasahan niyang may screen siyang babanggaan, kaso walang ganoon, kung kaya't napadiretso siya at siya namang bigla ang pagbalik ni Mover Flores sa kanyang pinanggalingan. Agad nga rin siyang tumalon para magpakawala ng isang tres. Hindi naman siguro masama kung gagawin ko ito, sabi nga ni Mover sa sarili at napakuyom na lang siya nang magmintis ang kanyang tres na iyon. Magandang execution niya, kaso sumablay sa resulta na kinatuwa agad ni Coach Jawo. Ang bola nga ay tumalbog pabalik sa loob at ang rebound ay makikitang pag-aagawan na. Si Marlon ay agad na binaksout si Quintos. Hindi raw siya papayag na makatalon ito, kaso mukhang hindi rin siya basta makakatalon dahil humakbang ang isang paa ng kanyang nasa likuran at hinarangan ng isa niyang paa. Marunong din ako noong ginagawa mo, sabi nga ni Quintos, at dito na nga napabalikwas ang katawan ni Marlon. Ginamitan niya ng lakas ang nasa likuran niya, kaso may pambihira ring lakas si Quintos at sa pagbagsak ng bola ay doon na nga tumalon si Tristan, kaso ito na naman daw si Banal at nagpamalas siya ng kanyang mataas na pagtalon na naunahan pa si Agoncillo sa bola. The one who controls the rebound controls the game. Bulalas pa nga ni Banal na agad na napangiti nang iwasan niya si Agoncillo na aagawin sana ang bola. Nilampasan nga rin niya ito nang siya ang nagpatalbog. Napasigaw naman si Mover na baba agad at kasabay ng sigawan ng crowd ay ang pagtakbo ng mga players papunta sa Makati side. Si Banal nga ay biglang huminto sa may arko at sa paglampas sa kanya ni Agoncillo ay siya namang pag-abante niya at pag-dribble ng mabilis sa bola. Kasunod nga rin noon ay ang pagtaas ng mga kamay ni Si at Marcelo na kinaalerto ng kanyang mga defenders. Si Recto naman ay tumakbo na naging dahilan upang mapahabol si Mover dito. Si Magbuo naman ay hinaharangan ang pwestuhan ni Quintos na makikitang tila nag-e-enjoy sa nangyayaring baliyahan nilang dalawa magmula pa kanina. Marahan namang bumilis ang dribbling ni Banal at si Tristan ay mabilis na ibinaba ang kanyang katawan. Pinagmasdan niya si Banal at sinabihan niya ito ng sugod. Kaso imbes na pag-abante ay isang biglaang pagbalik ng isang paa ang ginawa nito. Doon na nga rin napangiti si Abad sa bench nila at si Coach Jawo ay marahang kumislap ang salamin sa mata. Hindi ko basta-basta ipapasok si Banal sa court kung wala siyang gagawin, sabi nga niya sa sarili, at dito na nga napaseryoso si Agoncillo ng isang step back 3 ang ginawa ng kanyang katapatan. Sa pagtalon nga ni Banal ay doon na nga rin nagdilim ang paningin ni Coach Isaiah at ang mga players sa tabi niya ay napaseryoso na lang dahil sa pag-arko ng bola ay siya naman paglapag ni Tristan sa landing area ni Banal nang hinabol niya ito ng talon. Paupong lumapag si Banal at maririnig nga ang pagsilbato ng referee. Ang bola naman ng sandaling iyon ay mabilis na hinalit ang basket at doon na nga nagwala ang crowd nang ibulalas na ng referee ang mga salitang basket counted. Halos sumabog sa pandinig ng mga players ng Calapan ang cheer ng crowd at dito na nga napakuyom si Tristan dahil ganoon lang daw siya kadaling nauutakan nitong bagong katapatan niya. Iniisip niyang kaninang mas intimidating si Dakis, pero sa mga nangyayari kanina pa ay tila inuutakan siya ng katapatan niyang ito. Agad ngang pinuntahan ni na Mover at Ray si Tristan para itayo. Si Banal naman ay naitayo na ni Recto at Si at makikitang tumatawa ang player na pumuntos habang papalayo mula sa mga players ng Calapan. Hindi kayo makakatakas.
sa malakas na dating ang dala ng isang tunay na malakas na team. Kahit nagagawa ninyo itong malabanan kanina, ang magiging tanong na lang ay kung hanggang kailan ninyo ito magagawa. Binubuo ang team ko ng mga dekalibreng manlalaro. Mawalan man ang isa o kahit hindi maglaro si Knight, kayang-kaya pa rin naming magkampiyon sa ligang ito. Ganito ang lakas ng Makati City Blazers na binuo ko para maging best team ng Maharlika League. Napapangiting wika nga ni Coach Jawo sa kanyang sarili ng oras na iyon. Gusto niyang tumawa ng malakas pero hanggat hindi pa raw tapos ang game ay kailangan lang daw niyang maging kalmado. Inaamin niyang magaling si Mendez at magaling din naman ang mga kakampi nito pero hindi raw nabuo ang Makati Blazers kahapon o noong isang taon. 6 na taon nang magkakasama ang majority ng players niya sa team at masasabi niyang ang chemistry ng mga ito ang pinakamatibay sa mga teams na narito sa liga. Pasensya na Team Kalapan, pero bumawi na lang kayo sa sunod ninyong makakalaban. Mahinang wika pa nga ni Coach Jawo. Nang maipasok pa nga ni Banal ang bonus shot ay doon na nga siya napangitin ng tila musika ang pagsilbato ng referee sa kanyang pandinig. Tumawag na nga rin ng timeout ang Kalapan City. Ipasok na kasi ninyo si Mendez. Hindi mo siya kailangan pagpahingahin gaya ng ginagawa ko kay Abad. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya sa loob ng court sa ganitong sitwasyon. Sabi pa nga ni Coach Jawo sa kanyang sarili na marahang pinagmasdan ng mga players niyang dumating na sa kanyang bench. Pagdating nga ng mga players ng Kalapan sa kanilang bench ay dito na nga unti-unting mararamdaman ang pagbigat ng atmosfera. Akala nila kanina ay nakakaya na nila pero ang mas matinding epekto pala ay sa paglipas ng oras. Sa bawat oras na nagagawang sagutin ng Makati ang kanilang mga runs na akala nila ito na ang pagkakataong iyon, si Tristan nga ay napahigpit na lang sa hawak niya sa kanyang tubigan. Nang madaluyan ng malamig na tubig ang kanyang lalamunan ay dito na rin lumamig ang kanyang ulo at napasulyap sa kapatid ni Richard na nasa hindi kalayuan sa bench na ito. Dito siya nakaramdam na tila gusto niyang magsabi ng sorry. Maging ang hype na dala ni Baron at Larry ay nawala rin dahil sa mga nasaksihan nilang play ng Makati. Hindi nga nila magawang mapagsabihan ang kanilang mga kakampi na nagsidatingan. Parang pati sila ay apektado sa run na ginagawa ng kalaban nang wala ang kanilang ace player. Ni hindi nga raw pumupunto si Marius at malaking dagok sa kupunan nila iyon. Si Marlon nga rin ng oras na iyon ay pawisang pawisan at makikita nga sa mukha nito ang pagod na akala niya ay hindi niya mararamdaman. Ganito raw pala kapag nakatapat ang isang kinto sa loob ng court. Napaka-aktibong sentro raw nito at talagang handa rin itong makipagkiskisan ng hindi nagre-reklamo. Isa pa ay parang mas nag-e-enjoy raw ito na ganoon ang nangyayari. Tumayo na nga si Coach Isaiah at pinaghanda na si Martin Suarez. Napaseryoso nga si Mover doon dahil mukhang magpapahinga na rin daw siya kaso kapalit daw pala ito ni Tristan at ang isa pa ngang pagpapahingahin ni Coach Isaiah ay si Marlon magbuo. Ikaw Carlo ang magiging sentro, ikaw Baron sa power forward, ikaw Dre sa small forward, ikaw naman Mover ang sa shooting guard at si Martin ang point guard. Gusto kong pagurin ninyo ang sarili ninyo, pagurin ng may resulta. Makati ang kalaban natin at lahat ng pwede natin gawin ay gagawin natin. Ano ba ang nangyari sa inyo? Kanina, pagbalik ninyo ay tuwan-tuwa pa kayo pero ngayon, wala na. May natitira pang 1 minuto at 25 segundo sa first half. Pababain ninyo sa single digit ang lamang nila. Malinaw ba yon? Sumagot kayo ng malakas. Bulalas nga ni Coach Isaiah at nagtayuan nga ang kanyang mga players na ipapasok. Kasunod nga noon ay ang pagsigaw nila ng malakas na oo na agad na sinabayan ng malakas na cheer ng mga manonood para sa kanilang kalaban. Sa pagpasok nga ng players ng Kalapan sa loob ng court ay napatingin nga rin si Coach Isaiah kay Ricky na kalmado lang na nakatingin sa mga kakampi nito. Inaasahan niyang may sasabihin ito gaya kanina pero wala. Tila naging tahimik lang ito habang timeout. Sumilbato na nga ang referee at marahang napaseryoso ang mga players ng Makati sa lineup ng Kalapan City ngayon. Si Coach Jawo nga ay pasimpleng napasulyap kay Coach Cervantes at napangiti siya ng marahan. Talagang nireserba mo na si Mendez sa second half Sabi nga ni Coach Jawo na pinalakpakan ng kanyang mga players sa loob ng court.
Gumalaw nga ang kanyang kanang kamay na parang sumenyas at napatango nga ang kanyang mga manlalaro na tila naintindihan agad ang mga iyon. Nakita rin naman iyon ni Coach Isaiah at kung siya raw si Coach Jawo ay mukhang alam na niya kung ano iyon. Ang mas palakihin palalo ang kanilang lamang dahil kitang kita na lamang sila sa height sa pagkakataong ito. Pagkasambot nga ni Martin sa bola mula kay Ibanez ay napaseryoso na lang siya nang biglain siya ng depensa ni Recto. Agad naman siyang umabante at kumaliwa at kasunod noon na ang pagbangga ni Recto kay Ibanez. Mabilis niyang bumaba sa side ng kalapan si Martin at makikita nga sina Baron, Dre at Mover na tinatakbuhan ng kanilang mga katapatan. Sa pagdating naman ni Recto sa harapan niya ay dito na nga niya ito inatake. Marahang napaseryoso si Recto sa ginawa ni Suarez at pakiramdam nga niya ay si Mendez din ito. Pero nakapansin siya ng isang pagkakaiba at ito ay ang bilis. Agad nga siyang nakapihit at sinabayan ito. Napabalik naman si Martin at biglang ibinato ang bola sa pagitan ng binti ni Recto. Doon naman biglang lumitaw si Baron at sa paghawak niya sa bola ay siya rin pagbato niya sa may basket dahil si Carlo ay agad na nakatakbo papunta roon nang magpahabol siya kay Quintos. Pagkasambot nga ni Carlo sa bola ay tatalo na sana siya kaso lumitaw si C at dito na nga makikita ang pagbato ni Ibanez sa bola sa iniwan na si Sanchez. Umatras ito sa 3-point area at agad na nagpakawala ng tres na tuluyan ng pumutol sa paghinto ng score nila sa 56. Bilis ang advantage nila. Wika nga ni Coach Jawo sa sarili. Pero halos naubos pa rin ang shot clock nila para lang magawa ang pagpuntos na iyon. Hindi ganyan ang tamang paggamit ng small ball basketball. Sa pagsambot naman ni Recto sa bola ay napaseryoso agad siya nang biglain siya ni Suarez ng steal. Ganyan din si Mendez kanina kaso wika nga ni Recto sa sarili, iba ang bilis ni Mendez. Sabi nga niya sa sarili at bigla nga niyang pinalipat sa kabila niyang kamay ang bola. Napadiretso naman si Suarez at sa paglampas ni Recto sa gitna ay agad nga niyang binatuhan ng bola si Quintos nang walang takot na pinostehan si Ibanez. Napakuyom si Carlo dahil hindi niya nagawang malabanan ng pwersa ni Quintos. Napangiti na nga lang ang sentro ng Makati at sa pagpihit niya paharap sa basket at sa paghawak sa bola ay doon na nga napaupo sa sahig si Ibanez. Kasunod nga noon ay ang pagtalo ni Quintos sa basket at nakita nga niya ang matapang na pagsabay ni Semeron sa kanya. Hindi mo magagawa sa akin ang ginagawa mo sa iba. Wika nga ni Quintos at nagwala ang crowd ng dakdakan niya ng harapan si Semeron na nagdidilim ang paningin. Walang hiya, bakit ako kinabahan sa sentrong ito? Nasambit na nga lang ni Baron sa isip nang siya ay lumapag. Pagkalabas naman ni Baron sa baseline ay agad niyang ibinato ang bola sa side nila at naroon na nga agad ang mga kasamahan niya. Dito na nga marahang kumislap ang salamin ni Coach Jawo dahil sa pagbulusok ng bola ay bigla na lang umalingaw-ngaw ang pag-intercept ni Mario Cerrito. Kumawala nga ang malakas na ingay sa venue at si Coach Isaiah ay napakuyom sa ginawang paghuli ni si sa bola. Agad niyang dumepensa rito si Sanchez. Kaso kumawala ang bola nang ipasa na naman ito kay Quintos iyon. Nasa may basket na ito at si Baron at Carlo ay agad na hinarangan ito. Kaso nagulat na lang ang dalawa nang biglang tumalikod ito. Doon na nga binitawan ni Quintos ang bola at dumiretso ito sa corner kung saan ay naroon si Banal na ngiting-ngiti na sinambot iyon. Isang tres agad ang kanyang pinakawalan at doon na nga napatayo ang mga manonood nang halitin ng bola ang basket. Napakuyom na nga lang ang mga players ng Kalapan na nasa loob ng court at nang isa na namang bilisang pasa ang gagawin sana ni Semeron ay bigla na lang siyang nakaramdam ng hesitation nang ngumiti ng marahan si C na sumulyap sa kanya ng bahagya. Mahuhuli ko na naman iyan. Ito ang tila narinig ni Semeron sa kanyang isip at dito na nga nabigla ang bench ng Kalapan nang sumilbato ang referee. Natawagan ng 5-second violation si Baron na ikinasigaw ni Carlo dahil bakit daw hindi nito ipinasa sa kanya ang bola. Lalong nagwala ang crowd at dito nga ay parang nabibingi na ang mga players ng Kalapan dahil sa lakas noon. Unti-unti ngang dumadaloy sa katawan nila ang cheer ng home crowd at napangiti naman si Mario C. Nang sambutin na niya ang bolang ipinasa ni Banal sa kanya. Hinarangan nga siya ni Sanchez at sa pagkaliwa niya rito ay siyang ang pagbangga nito kay Recto. Isang switching ang naganap at nang magpakawala ng tres si Mario C. ay hindi man lang ito nagawang maabutan ni Suarez.
Sa paglapag nga ni Si sa ibaba, ay makikita ngang nakataas pa rin ang kanyang shooting hand. Napatingin nga rin siya kay Suarez at inilingan ng ang bola ay hinalit ang basket. Dumagundo nga ang buong venue dahil sa cheer ng crowd. 81-59 ang score at unang half na score pa lang ito ng Makati City. Sa pagsambot nga ni Suarez sa bola mula kay Semeron ay napaseryoso siya nang dikitan agad siya ni Recto. Wala ngang choice si Martin kundi ang ipasa ito kay Carlo na nasa labas ng arko. Lumapit tuloy rito si Quintos at dito na nga ginamit ni Carlo ang kanyang bilis. Isang mabilis na step back 3 ang pinakawalan niya sa harapan ng sentro ng Makati at napaseryoso na lang ang mga players ng Kalapan nang magmintis iyon. Ano? Bakit sala? Pagtataka nga ni Carlo at kahit nga wala namang ginawang pag-block si Quintos ay ngumiti pa rin ito sa kanya. Baka malamig ang kamay mo, sabi ni Quintos at napaseryoso na lang ang team ng Kalapan nang mapasigaw si Coach Isaiah. Ang bola pala ay nasambot na ni Marius mula sa kumuha ng rebound na si Marcelo at sa paglampas dito ni Dre at Baron para depensahan ay siya naman pagpasa nito papunta kay Banal. Napahakbang nga sina Sanchez at si Meron para i-intercept ang pasang iyon, kaso hawak pa rin pala ni si Ambola at nilampasan niya ang dalawang iyon. Dumiretso nga ito sa basket at dito na nga rin napatayo ang mga manonood dahil ang oras ay papaubos na. Kumaripas naman ang takbo si Ibanez at si Navarro at Dre ay nagawa pa rin ngang makahabol. Isang 3 versus 1 nga ang makikita sa loob ng painted area at dito na nga bumigla ng hinto si Marius. 3 segundo na nga lang ang natitira at sa pagtalo niya ay 3 kalaban din ang sinabayan siya sa ere. Mula naman sa bench ng Makati ay marahang napangiti si KA7 dahil sa ginawa ni Marius. Asa pa kayong mapigilan ninyo ang isang iyan? Wika nga niya at sa pagbitaw pataas ni si Sabola ay doon na nga rin napaseryoso ang 3 sumabay sa kanya. Tinaasan ni Si ang release sa bola at sa pagtunog ng buzzer ay siya rin pagpasok nito sa loob ng basket. Nakangiting lumapag si Si at lumayo sa 3 kalaban na bumantay sa kanya. Iniangat nga niya ang kanyang kaliwang kamay at napakuyom nga ang mga players ng Kalapan dahil hindi kanang kamay ang ginamit na shooting hand ng manlalarong ito sa kanila, kaya hindi nila napigilan ito. Dumagundo nga ang malakas na cheer ng crowd dahil sa play na iyon ng handsome destroyer. Himala na lang ang magpapapanalo sa inyong team sa larong ito. Sambit pa nga ni Marius at iniwanan nga niya ang 3 bumantay sa kanya na nagdidilim ang paningin. Tayo na team, sabi pa nga ni Si sa kanyang mga kasamahan at pagkatapos noon ay nagpunta na sila sa kanilang bench. Kasunod nga rin noon ay ang pagpunta ng mga players ng Makati Blazers sa exit ng court dahil pupunta na sila sa kanilang locker room para doon magpahinga. Dinagundo nga ng crowd ng kanilang cheer ang paglabas ng mga ito at iniwan nila ang Kalapan City team na parang himala na naman nga yata muli ang magpapapanalo sa kanila sa labang ito. Gusto ba ninyong gamitin ang locker room natin? Tanong nga ni Isaiah sa kanyang team na parang gustong dito na lang sa court sila magpahinga. Dito na lang coach, sabi nga ni Mover na napatingin na lang sa sahig matapos uminom ng tubig. Hindi ganito ang naramdaman nila ng kalaban nila ang Cagayan de Oro City. Mas matindi pa raw ito. Coach, mag-CCR lang ako, hihing-ihi na ako. Biglang wika naman ni Ricky na agad na tumakbo papunta sa exit ng court na nakahawak sa may pantog nito. Mukhang kanina pa raw yata ito nagpipigil at kasunod noon ay naiwan na lang ang mga players ng Kalapan na nagkatinginan. Pakaramdam nila dahil sa ginawa ng Makati ay nakalimutan nila na kasama nga pala nila sa team si Mendez. Mula naman sa CR ay nakahinga ng malalim si Mendez nang mailabasan niya ang rumaragasang batis mula sa kanyang pantog sa loob ng isang cubicle. Sa paglabas nga niya ay napaseryoso na lang siya nang may isang pamilyar na tao siyang nakita nakakapasok lang dito sa loob. Nagkagulatan pa nga sila at napangiti si Ricky. Sir Jeff, wika ni Ricky at agad namang napangiti ang star player ng Hinebra na agad na pumasok sa nilabasang cubicle ni Ricky. Wait lang, lalabas na. Natatawang wika na nga lang ni Jeffrey Ricafort na agad na nagbaba ng sipir at naglabas ng kung ano sa harapan ng bowl sa kanyang tapat.